Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, patuloy yung yung Butterbonia craze. Sorry natatawa na ako kasi sa mga katulad nito. Rene Bobet Butterbonia look alike instant celebrity. Ka-look alike ni Rene Butterbonia, no? I mean, ano ba? Dali lang. Ako susunod na selfie na Tapos ito paano yung butterbone niya. Ito kapatid yata ito ni Rene. Malit na mo guys, kilamig kayo. Butterbone niya. Dalawa kayo lang sa balay. Malit na mo guys, kilamig kayo. Butterbone niya. Dalawa kayo lang sa balay. Tapos meron pa isa dito. Ito, no? Ito si ate. Ano ba ito? Yung galit na galit siya sa team ng Ateneo. Kayong anim, kayo ang mga demonyo, kayong anim, kayo ang nangbugbog at nagbali sa katawan ni Rene Butterbonia. Dahil ang katotohanan pala, nung nandun kayo sa training, nalaman nyo na si Rene Butterbonia ay kasali sa top 17 para makapaglaro sa UEEP Season 89. Pati na rin yan si Divine Adili, kasali rin yan sa UEEP. Nung Ano yung UEEP? nalaman nyo nakasali si Rene Butterbonia sa UEEP, naggalit kayo. At mas lalong naggalit kayo nung nalaman nyo na may maligwak sa inyo. Kaya ngayon, hindi nyo tanggap na may maligwak sa inyo. Kaya si Rene Butterbonia, ang pinagbuntungan nyo ng galit dahil ayaw nyo rin tanggapin na si Rene ay grupo ninyo sa Ateneo Blue Eagles. Kaya ngayon, sa pagrinig nyo na may maligwak sa inyong grupo, binugbog nyo si Rene hanggang nabalian ang katawan, hanggang sa nawalan ng malay. Ngayon, bigla kayong natakot, kayong anim, dahil nawala ng malay si Rene. Mga kasamahan nyo dyan sa Dipakulaw Aurora ng training, kayong anim ang sinisisi nila. Sa sobrang takot ninyo, kinargan nyo si Rene papuntang dagat dahil wala ng malay si Rene. Puro pasa ang katawan ni Rene. Pagtapon nyo sa dagat, biglang subigaw si Rene na tulong. Kaya ngayon, sa pagsigaw niya ng tulong, natakot kayo dahil ang akala nyo patay na si Rene. Ngayon, sa pagsigaw ni Rene ng tulong, dahil tinapon nyo siya sa dagat, dahil ang akala nyo patay na siya, nakita ni Divine Adili si Rene na humihingi ng tulong. Kaya ngayon, dahil sa busilak ang puso ni Divine, tinulungan niya si Rene. Ang problema lang, hindi marunong lumangoy si Divine Adili. Kaya silang dalawa ang namatay. Mga hinayupak kayo. Kayo ang nangbugbog ka, Rene. Akala ninyo hindi namin alam? Nagkunwari lang kayo na nalunod si Rene sa dagat. Pero ang katotohanan, bago nyo tinapon si Rene sa dagat, binugbog nyong anim dahil nagalit kayo na may maligwak sa inyong grupo. Kaya si Rene ang pinagbuntungan nyo ng galit dahil hindi nyo tanggap na masali si Rene sa UEEP. Yan ang katotohanan. Hindi natutulog ang Diyos. Kakarmahin din kayo sa ginagawa nyo. Kaya pala, ang result sa autopsy ni Rene sa kanyang katawan, puros tubig ang laman ng kanyang tiyan. Ginutom nyo siya. Ginawa nyo siyang katulong. Kaya ngayon, binugbog nyo hanggang sa wala ng lakas si Rene. Tinapon nyo sa dagat, mga hayop kayo. Mga halangang kaluluwa ninyo. Sana karmahin din kayo. Hindi kayo patutulugin ang konsensya nyo. Si ate yung personification ng fake news. Ito yung larawan ng isang Pinoy na mumug sa fake news. No? Ganyan din ang attitude ng mga
nung isang grupo ng sumusuporta sa isang politiko. Ayoko na mag-mention kung sino, pero alam nyo na yon, no? Yung mga ganito, ano ba? Diyos ko naman. Saan niya nakuha yung istorya na yon? Nandun ba siya mismo? Or naipon niya yung istorya na yan sa kakabasa at kakarinig ng mga fake news sa social media? Ito ang nagiging produkto ng ng fake news eh. Yung mga ganitong tao. Kaya kung ako masusunod, dapat malaki-laki ang parusa sa fake news eh. Ang daming kumin. Ay, trip niya lang ba to? Kung tutuusin, libelous ito eh. Pero dahil, syempre, hindi naman siya sikat, at hindi naman siya bibigyan ng halaga, binigyan naman siya ng pansin, di ba? Kasi nag-viral siya eh. Pero, hindi bibigyan ng timbang yung pinagsasabi niya dahil alam natin na katarantaduhan ito. Ganito pagka, yung pag walang pinag-aralan, tapos yung pag-idol nila ay nalason ng isang post na pumabor dun sa hinala nila. Mga ganitong uri ng tao. Ito yung yung talagang tanga. Yung typical na Pinoy na tanga. Ganyan ang itsura. Tapos sila pa yung matapang kahit na yung pinagsasabi nila walang patunay. Yan ang larawan ng isang Pinoy na tanga. Magalit na kayo sa akin kung magalit. Pero sobrang katangahan nito talaga. Sa totoo lang. Bobo. Anyway, meron pa isang post dito regarding kay Butterbonia din. So, ito, yung travel expense daw nila from Cebu to Talacogon. Round trip airfare, Cebu, Mactan, Bangkasi, Butuan, 4,500. Book 2 weeks in advance daw. Butuan accommodation, my dream place hotel, 1,300 per night with breakfast, 2 nights arrival and departure night. So total 2,600. Private car, Butuan to Talacogon, 3,000 per trip, one way. 4 passengers, 750 each, one way. Round trip, 1,500 per person. Talacogon accommodation, Highland Inn, 2 minutes from Bobet's place. 1,400 per night for 4 packs, 350 per person. Local transportation, tricycle, 15 pesos minimum fare. 25 to the town center do sa sentro. Bobet's merchandise, jersey, t-shirt, 650. Perfume, 500. Keychain, 350. Notebook, 250. Album, 2,000. Anong album? May album si Bobet? Travel tips. No Grab or other ride hailing services available. No convenience store nearby. The nearest ones are in the town center. Most stores close early. Mobile signal can be weak, especially outside the town center. Tip cost per person. Round trip airfare. Ito yung total, no? Grand total, 16,000 per person. Meron pang food in Butuan, 1,000. Pasalubong from Bobet's collection, 5,200. So, grand total, 16,650 per person. So, 4 sila. No? Magkano yon? So, mga 70 o higit. O higit ko mo lang 70,000. Sabi doon sa caption, no? Nak, sana pinang-Vietnam mo na lang yung
pagpunta sa puntod ni Rene. Hindi, ito naman, hindi ko naman syempre, unang-una pera naman nila at trip nila yan, Okay lang yan. Diba? Kung talagang sinusuportahan nila yung tao, or kahit pa sabihin mo na nadala lang sila sa hype, kadalasan ganyan tayo mga Pinoy yung pagka madala ka sa hype. Parang katulad lang ito ng mga, ng mga na-addict sa labubo nun, na gumagastos talaga. Yung mga na-addict sa, ganun talaga may mga craze talaga na, okay lang naman ito. Kaya lang, ang hindi okay sa akin, yung, sabagay, wala namang problema. Hindi pala sa hindi okay. Ang sa akin, iniisip ko lang, paano sila nagkaroon ng matinding pagmamahal kay Rene Baterbonia nang hindi naman nila nakikilala, Or hindi naman ganun ka-significant yung I'm so sure ito nakilala lang nila si Rene nung namatay na. yun ang pag-a-assume ko kasi karamihan ganun Kasi kung totoong supporter ka ni Rene, dapat hindi pa namamatay si Rene noon, dapat may mga fan club na kayo. Nagkaroon lang ng fan club nung namatay na si Rene. 'Di ba? Hindi ko kini-question kung trip naman nila, wala namang problema. Trip naman nila na idolin si Rene. Nagtataka lang ako saan nanggagaling 'yun. Ano 'yun, dahil nakaramdam kayo ng pagiging teleserye nung buhay niya. Kaya napagpasyahan nyo na na maging idol si Rene. Tapos pinagawan pa ng ng rebulto. Sana hanggang paghanga lang, Naintindihan ko pagka artista, syempre, may mga ginawang pelikula, For example, si Rico yan. Marami naman talagang fans yun. At kilala naman talaga siya sa buong Pilipinas. O si Nora Honor, nung namatay, di ba? Or si Cory Aquino. Pero si Rene Baterbonia, ganun ba kalakas yung impact? Tinatanong ko hindi ko kinokontra. Ganun ba talaga kalakas ang impact sa tao? Yun na contribute niya. Anyway, ko. Lang ako, nafa-fascinate lang ako sa yung pagiging panatiko ng isang Pinoy, Kahit sa ang larangan meron yan lalo na sa politics. 'Di ba, sa politics, sa religion, meron din yan Pero yung ganito si Rene, hindi ko dinidiscredit yung contribution ni Rene, pero I don't know. Hindi, baka malay mo sa kanila talaga namang sikat ito. Sikat ba to yung mga taga Cebu Taga Cebu to, pumunta ng Talacogon. Saan nyo ba yung Talacogon? Saan yun? Umabot ba ng Cebu yung pagkasikat niya? Well, di ba? Namangha lang po ako wala ko ibig sabihin dun sa content ko na to. Kaya lang, medyo may pagka-creepy lang ng konti. Na parang may patutunguhan siya na hindi maganda Sa akin lang yun, Pero kung cool naman sa inyo, di go ahead. Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.